Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan tungkol sa uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Part 2. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang makabuluhang sagot sa sagotang papel. Number 1. Bakit nauna ang pagtatatag ng pamahalaang militar bago ang pamahalaang sibil? Tamang sagot. Inunang itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas ang pamahalaang militar bago ang pamahalaang sibil upang tuluyang wakasan ang panganib na dulot ng mga Pilipinong patuloy na nakikipaglaban at makapagdala ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Number 2. Ano-ano ang dalawang patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa? Ano ang pagkakaiba nila sa isa't isa? Tamang sagot, ang dalawang patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa bansa ay ang patakarang pasifikasyon at patakarang kooptasyon. Ang patakarang pasifikasyon ay naglalayong supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Samantala, ang patakarang kooptasyon naman ay ipinatupad upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Sa pamamagitan ng patakarang ito, unti-unting pinalitan ng mga Pilipino ang mga Amerikanong nanunungkulan sa pamahalaan. Number 3. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, anong batas ang ipinatupad ng pamahalaan upang mapababa ang bilang ng mga pasyente na nakakapitan ng virus? Sagot, ang batas na ipinatupad ng pamahalaan upang mapababa ang bilang ng mga pasyente na nakapitan ng COVID-19 virus ay ang Republic Act No. 11469 o mas kilala sa tawag na Bayanihan to Heal as One Act 1 and 2. Ito ay isinabatas upang labanan ang pagkalat ng sakit na COVID-19 at makatulong na rin sa mga Pilipinong lubhang naapektuhan ng nasabing pandemya. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Paghambingin ang patakarang kooptasyon at patakarang pasifikasyon gamit ang talahanayan sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Sa patakarang kooptasyon, ang layunin ng patakarang ito ay payagan ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Sa pamamagitan ng patakarang ito, unti-unting pinalitan ng mga Pilipino ang mga Amerikanong nanungkulan sa pamahalaan. Samantalang sa patakarang pasifikasyon, layunin ng patakarang ito na supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan ng bansa. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, pagtukoy ng konsepto, isulat ang konsepto na inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa sagotang papel. Number 1. Itinatag ang pamahalaang ito upang supilin ang mga Pilipinong patuloy na nakikipaglaban sa bansa. Tamang sagot, pamahalaang militar. Number 2. Ipinatupad ang batas na ito upang masukol ang mga gerilyang nagtatago sa mga liblib na puok o pamayanan. Tamang sagot, batas sa rekonsentrasyon. Number 3. Ipinatupad ito upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Tamang sagot, patakarang kooptasyon. Number 4. Ipinanukala ang susog na ito na nagbigay daan upang palitan ang pamahalaang militar sa pamahalaang sibil. Tamang sagot, susog Spooner. Number 5. Kaparusahang kamatayan o mahabang pagkakabilanggo sa sino mang lumabag sa batas na ito. Tamang sagot, batas brigandage. Ngayon dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, isa-isahin ang hinihingi ng mga sumusunod, isulat ang tamang sagot sa sagotang papel. Para sa numbers 1 and 2, uri ng pamahalaan, tamang sagot, pamahalaang militar at pamahalaang sibil. Para sa bilang 3, 4, 5, mga naging gobernador militar ng bansa, tamang sagot, General Wesley Merritt, General Elwell Otis, at General Arthur MacArthur.
para sa bilang 6 at 7, dalawang patakarang ipinatupad sa bansa. Tamang sagot, patakarang pasifikasyon at patakarang kooptasyon. Para sa bilang 9, 8, 9 at 10, mga batas na ipinatupad sa patakarang pasifikasyon. Tamang sagot, batas sedisyon, batas sa watawat, batas sa rekonsentrasyon at batas brigandage. Ating ngayong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Sumulat ng sanaysay tungkol sa hangarin ng mga Pilipino na ganap na makamit ang kalayaan ng bansa. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Tunay nga nakahanga-hanga ang pagnanais ng mga Pilipino na lumaya sa kamay ng mga Amerikanong mananakop. Kaya naman ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, makamtan lamang ang kalayaang minimithi. Sila ay nakipaglaban sa pamamagitan ng pakikidigma gaya ng ginawa ng mga gerilyang Pilipino at ang iba ay piniling makipagkasundo at makipag-usap ng mapayapa sa mga Amerikano para sila ay palayain at para maging ganap at nagsasariling bansa ang Pilipinas. Ating tandaan mga bata na ang unang ipinatupad na pamahalaan ng mga Amerikano ay ang pamahalaang militar. Ang susok Spooner ang nagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng Amerika na magtatag ng pamahalaang sibil sa bansa. Ang patakarang kooptasyon at pasifikasyon ang ipinatupad sa bansa. At sa ilalim ng patakarang pasifikasyon, ang ilan sa mga ipinatupad na batas ay ang sedisyon, batas sa watawat at batas rekonsentrasyon. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Punan ng sagot ang patlang. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Number 1. Ang kautusang pagbuo ng pamahalaang militar ay nagmula kay. Tamang sagot, William McKinley. Number 2. Si Blanc ang itinalagang gobernador sibil sa pamahalaang sibil. Tamang sagot, si William Howard Taft. Number 3. Sa Blanc ipinagbawal ang pagwawagayway ng bandirang Pilipino sa anumang pagkakataon o sa anumang lugar sa bansa. Tamang sagot, batas sa watawat o flag law. Number 4. Blanc taon lamang ang itinagal ng pamahalaang militar. Tamang sagot, 3 taon. Number 5. Ipinatupad ang pasifikasyon na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Tamang sagot, pasifikasyon. At dito nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Sana'y marami kayong natutunan. And please, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. At pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads ng mga lessons sa Araling Panlipunan para sa grade 6. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.